Sa nakaraang video, natuloy na nga ang goblin extermination ng MacGyver family, kasama ang troops mula sa Bolsar family. Magkakaroon dapat ng ambush, na ikamamatay ni Randall, pero nagawan ng paraan ni Kyril, na makakuha ng impormasyon kay Arden, kaya naman nasira niya ang plano nila. Pero, bago natin ipagpatuloy ang kwento, shoutout muna sa inyong mga nanonood ng ating series. Maraming salamat sa suporta, lalo na sa ating mga Senpay tier members. Solid kayo. Balik sa istorya, nagkaharap na nga ang bida at si Arden. Nagulat ito na kakaiba raw ang gamit niyang mana blade. Hindi pa raw niya ito nakikita noon. Sa isip ni Arden, ano kaya raw ang mga katangian nito? Unknown entity raw ito at isang misteryo para sa kanya. Saan daw kaya nanggaling ang weapon nito? Tyros Union, Istria Confederation. Sumugod na nga ang bida gamit ang mana blade nito. Naglaban na nga ang dalawa pero naharang ni Arden ang atake nito. Siyempre, hindi masaya si Arden, dahil naloko ito ng ating bida. Para namang unggoy si Kyril nang tumalon sa puno. Napaliksin ito kaya naman, sabi ni Arden, ang bilis daw ng kilos niya. Ang pupuntiryahin pala nito ay ang Goblin Chief, na nagulat sa presensya niya. Sa sobrang lakas nga nito, nakahati niya sa gitna ang malaking goblin sa isang hawi lamang ng weapon niya. Grabe, sobrang talam pala nito, na mula ulo hanggang paa, nawasak ang tila napakatikas na kalaban. Kahit si Arden ay nashock sa nakita niya. Isang tira lang daw ang ginawa nito upang mapatamba ang Goblin Chief. Anong klaseng monster raw ito at saan nagmula? Sunod naman siyang pinuntirya ng bida. Hindi naman ito nagpatinag, at nagtiwala sa kanyang kakayahan na labanan ito. Pero, na-foresee na ni Kyril ang gagawin nito, kaya nakailag siya. Napasigaw naman si Arden, dahil nagawa ng bida na malamangan siya. Walang pag-aatubili si Kyril na ihawi ang kanyang espada, na naging sanhi ng pagkaputol ng braso ni Arden, na may hawak ng weapon niya. Muli, isang was-iwas lang ay naputol niya ito. Nasa state of shock naman si Arden dahil sa nangyari. Napasigaw na ito sa sakit, habang seryoso naman ang ating bida at focused lang sa kanyang misyon. Naisip nitong, kahit na raw marami pa siyang dapat gawing pagtitraining, ang kakayahan daw nito sa Page Espada ay kayang i-manage ang level ng kapangyarihan nito. Pero kailangan niya raw ay improve ay ang proficiency sa explosive magic. Napaluhod na nga sa sakit si Arden at nilapitan siya ng bida upang tanungin. Bungad niya dito, sagutin mo ako. Meron ka bang alam tungkol sa root? Napamura naman siya at sinabing, sa tingin mo ba, ang gaya ko ay sasagot sa ganyang tanong? Sagot naman nitong, well, obviously, alam niya namang hindi. Muli naman ipinakita kung paano at saan niya ito tinamaan. So naisip ni Kyril na ibahin na lang ang tanong. Ano raw ang in-instruct sa kanya na gagawin, matapos ang misyon niya doon? Pag-alit naman nitong sinabi, na sa tingin mo ba, sasagot ako sa mga katanungan mo. Poker face namang sumagot si Kyril na, hindi niya ine-expect na marinig sa kanya ang sagot. Isa lamang daw itong perfect na example. At enough na iyon. Nagtaka naman si Arden kung ano ang sinasabi nito. At yun, bigla na lang siyang tinuluyan ni Kyril. Intense. Matapos ang Goblin Chief, sinunod niya naman si Arden. Sinabi nitong, ang sorcerer daw sa gilid, sa tingin niya ay hindi sanay masaktan. Makikita naman sa mga mata nitong, takot na takot siya. Inutos ng sorcerer, sa mga natitirang goblin, na atakihin ang bida. Ngunit, matapos nilang makita kung paano nito hinati ang kanilang chief, nagtakbuhan lang ito palayo. Sinabi ni Kyril, na makinig raw itong mabuti. Binyantaan niya itong, isang beses lamang daw siyang magtatanong. Hindi naman kaagad ni-reveal kung ano ang naging sagot nito. Makikita na lang ang bida, na nakasakay sa kabayo, habang nasa likod nito ang buhay pa na sorcerer. Sumigaw naman si Tyren, ng Kyril, na tila concerned dito. Hawak ng bida ang sorcerer na tinali niya. Tinanong ng captain niya, ano raw ang nangyari sa Goblin Chief? At nasaan na si Lord Arden? Sagot naman nitong, inatake raw sila ng mga goblins. Nakakalungkot man raw, pero si Lord Arden, ay napatay ng Goblin Chief. Hindi naman ito makapaniwala sa narinig at nakikita niya. Tinanong niya, ano ang sinasabi nito? Inexplain ng bida, na hindi lang daw ito simpleng ambush. Isa raw palang pag-atake upang masakop ang MacGyver family. Hindi naman maipaliwanag ang naging reaksyon ni Tyren dito. Dagdag ng bida, ang taong iyon daw, ay ang sorcerer na nagkokontrol ng mga goblins.
Matapos ma-verify nito ang identity niya, nalaman niya raw na galing pala siya sa Lorraine Empire. Speechless pa din sila, sa mga impormasyon, na nire-reveal nito. Ngayon daw na ang common structure ay magulo na, malamang nalilito na ang mga goblins. So ito na raw ang panahon para magdesisyon. If iiwan daw nila ang mga goblins, magiging malaki ang damage na magagawa nito sa mga karatig nayon. Nakikinig naman maigi sina Randall at Tyren. Tinawag naman ito ang lieutenant mula sa Bolsar family, at sumagot ito ng, "Yes sir." Tanong ni Kyril, ngayon patay na raw ang commander, kaya niya raw bang i-take up ang command? Tila hindi nito in-expect ang sasabihin niya. Gayunpaman, tinanggap niya ang utos nito. Hindi raw sila masisisi, kung sakali mang magdesisyon itong umatras. Parehas na mga goblins at mga Bolsar ay naguguluhan matapos mawala ang kanya-kanyang mga commander. Sagot naman nitong, kung aatras daw sila, hindi raw ito palalampasin ng konde. Kaya naman nag-vow ito, na sila, mula sa Bolsar family, ay i-assist sila sa laban ng iyon. Sagot ni Kyril, good. Malaking tulong daw ito sa kanila, sabay sakay sa kanyang kabayo. Dagdag niya, na kay Tyren na raw ang command. Kapag mas lalo pang tumagal ang pagpuksa nila sa goblins, mas marami pang mga sibilyan ang masasaktan. Sabi naman ni Tyren, na hindi raw dapat siya ang mag-command. Nagulat naman si Kyril dito. Ikaw ang commander, Kyril, sagot ni Tyren. Napangiti naman ito at wala nang sinayang na oras. Nailid niya ang buong hukbo upang maging matagumpay ang pagpuksa nila sa mga kalaban. Sumunod naman ang mga ito sa kanyang lead. Buti na lang at nag-step up ito sa ganong sitwasyon. Sa isip niya, meron silang misyon na paparating in 3 years. Kailangan daw nitong mas makaangat, kahit unti lamang. If hindi niya raw maabot ang posisyon kung saan mastert nito ang kanyang will at dominance, wala raw siyang ma-achieve na kahit ano. Kailangan niya raw na makabalik sa capital as soon as possible, at hindi magstay lamang sa backwater area. Ang future daw nila, ay unti-unti nang nagbabago. Wow! Isang chapter pa lang iyon, pero napakarami nang nangyari. Ipinamalas ng bida ang kakayahan nito, nang sa isang tira lang ay natalo niya ang Goblin Chief, next notakan niya ang commander na si Arden, at mukhang napaamin niya pa ang sorcerer, dahil buhay pa ito at kasama niya. Tila nakuha na rin nito ang tiwala ng kanyang mga kapatid, kaya ginawa itong commander sa misyon na iyon. Grabe, ang lakas pala talaga ng MC natin. Ano naman kaya ang next na kakaharapin nila? Well, alamin natin yan sa next episode. Kung nagustuhan mo ang ating kwento, siguraduhin mong mag-like, comment, subscribe o follow dito sa ating channel o page. Maraming salamat sa panonood, Oni-chan.